know that baptist tayo ay mga anak ng Diyos na kinuha mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Called out from darkness into light. Just want to emphasize first, light first. Jesus is the light of the world. Kung mababasa natin sa John chapter 8, where is it? Hold on. John chapter 8, verse 12. Then spake Jesus unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Yeah, I just want to emphasize, I am the light of the world. Sinabi ni Jesus na siya ang ilaw. Where is it? Okay, balik tayo sa ating introduction. First, Jesus is the light. He is the light. Si Jesus ay ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang nag-iisang ilaw ng sanlibutan. Siya yung pinadala ng Panginoon Lord God dito sa mundong ito na magsilbing ilaw dahil siya nga ang tagapagligtas. At since Jesus is the light, kailangan din natin maging tulad ni Jesus. Sabi sa verse 12 ng John 8:12, He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ang light ay tumutukoy dito sa salvation. Tumutukoy dito sa ating pagiging ligtas. Yan. Siyempre, yun nga, paano natin malalaman kung ano ang responsibilidad ng pagiging Kristiyano as ilaw, as light, if we are not light? Paano natin malalaman kung ano yung trabaho ng pagiging ilaw kung hindi tayo maging ilaw mismo? Diba? Bigyan mo yung point. Hindi natin nagagawa ang responsibilidad ng pagliwanag kung hindi tayo naging ilaw muna. So, kailangan natin maging ilaw. Be a light first. As an introduction, may point na agad is be the light. And be a light, sabihin, be more like Jesus. Alam ko, hindi natin magagawa to, pero imposible magawa natin na maging katulad tayo ni Jesus, na maging katulad tayo ni Jesus Christ. Pero pwede natin magawa ito if we make ourselves different from the world. If tayo magiging kaiba o iba sa sanlibutan, magagawa natin maging ilaw din. Di ba nga ang mundo ay puno ng kadiliman, which is kasalanan. At magiging ilaw tayo if hindi tayo magiging kadiliman. Amen? If hindi tayo magiging darkness, of course, magiging light tayo. Dalawa lang naman yan. Kung hindi tayo sasabi sa kadiliman, or hindi tayo magiging makamundo, o gawain ng mundo, hindi natin magagawa yung mga ginagawa ng mundo, o sa mundo, ay hindi tayo magiging ilaw. Okay? So, be more like Jesus. Magagawa natin to if we do our best na magawa o mabuhay sa mundong ito na naaayon sa kalooban ng Diyos. May plano tayo, meron tayong mga layunin sa buhay na ang nakasentro ay patungo pa rin sa mismong kalooban ng Diyos para sa buhay natin. Okay? So, yun. Ang ating introduction is first, be a light, be more like Jesus, and be saved. Okay? So, what are the responsibilities of the Christians as light? As number one point, ano ang mga responsibilidad natin bilang Kristiyano as ilaw?
basahin natin ang ating teksto, Matthew 5:16. Base sa verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify the Father which is in heaven. So, number 1 point, shine as light. Number 1 point, shine as light. Hindi lang tayo basta maging ilaw as an introduction, pero ano nga ba yung responsibility? Of course, magliwanag tayo. Maging ilaw ka, hindi ka na nagliwanag. Halimbawa, may tutuloy tayo sa bagay. Kunyari, electric fan ka, tapos naging ilaw ka, naging bagay ka na isang pumilya. Pero hindi ka naman umiilaw, kunti ka. Wala kang silbire, wala kang pakinabang. Hindi mo nagagawa yung trabaho mo as ay ilaw. So, shine as light. We need to shine as light. As a number 1 responsibility, we need to shine as light. Bilang dapat tayo maging ilaw, kundi magliwanag tayo. Dapat tayo na isa tayong ilaw. So, we need to emphasize also na basahin muna natin ang Philippians chapter 2, verse 15. Where is it? Philippians 2:15. There you go. That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of the crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Yan. Sa pamamagitan na ipag-ilaw natin sa sanlibutan, hindi tayo makikiakop sa anumang gawain ng mundo. Dahil tayo nagliliwanag as a ilaw, below that subpoint, we need to also know the way toward God or the path toward God. Siyempre, nagliliwanag tayo sa ilaw. Nagliliwanag tayo, nakikita natin yung daan patungo sa Diyos. Or sabihin natin, madilim sa kalsada. Kung walang ilaw, siyempre, itong mangyayari sa atin. Magkakaroon ng aksidente or what. Isang example dito is yung lighthouse. Nagliliwanag yung ilaw ng lighthouse para yung mga barko magkaroon siya ng direction. Hindi siya matungko sa kung saan. Diba? Nalala niyo yung kwento na yung dalawang magkapatid na magkapatid na laging magkasama sa magtulog, sa pagkain. Tapos yung bahay nila sa malapit lang sa dagat. Tapos and then bumagyo, bumaha. Nangyari, natangay yung bahay nila. And then, sobrang lakas ng alon. At sobrang dilim ng paligid, walang ilaw doon. Namatay itong bunsong kapatid. Ito, magkapatid sila, diba? Namatay yung isa. Tapos kinaumagahan, nakita nitong yung natira, na may ilaw pala doon, may lighthouse pala doon. Kaya sinisisi niya yung lighthouse, hindi siya ng ilaw. Kung meron lang sanang ilaw yung lighthouse na yun, nakita niya kasi konti na lang pala, nandun na sila sa pampang. So, hindi na naligtas sa kapatid yan. So, yun. Be more like, shine as light. Kailangan natin magliwanag as a ilaw. Isang example din yung signal light. Kung nagdadrive kayo or nagmamotor kayo, alam niyo naman yung signal light. Bili ko sa kanan, nag-ilaw sa kanan. Kung signal light sa kaliwa, bili ko siya sa kaliwa. Diba? Minsan yung mga driver, hindi ginagamit yun. Minsan ako hindi ginagamit yun. So, dapat gamitin yun. So, kapag kasi hindi natin ginamit yun, biglaan ng lumiko, merong nasa likod mo, may mag-overtake pala. Hindi accident. So, ang gusto kong ipaiwatig doon is be more like signal light na
dapat tayo din ay makita ng mga tao kung saan tayo patungo. Makita ng mga tao na tayo talaga isang ilaw ng sanlibutan. Iba tayo. At maging alam nila kung ano yung path o daan na tinatahak natin. Daan na patungo sa kalooban ng Diyos or daan na as a Christian. Okay? Below that, shine as light. Kaya natin magkaroon ng the way toward God. Below that is the Word of God. Kailangan din magkaroon ng salita ng Panginoon. Let's turn the Bible into Psalms 119, verse 130. Psalms 119, verse 130. Nakakastop yung yan. Verse 130, the entrance of thy words giveth light. Yan. Sa pamamagitan din ng salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng ilaw. Siyempre, saan nga pa mamumula? Sa salita ng Diyos, siyempre dapat kailangan natin magkaroon tayo ng meditation sa Word of God. I open my mouth, the entrance of thy word giveth light, and giveth understanding unto the simple. Magkakaroon tayo ng kaliwanagan if alam din natin ang salita ng Panginoon. Psalms 119, verse 105, kinanta natin kanina, thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ang salita din ng Diyos na isisipin natin ilaw sa ating madilim na mundong ito, malalaman natin kung saan tayo patungo. Okay? Next, we have the presence of God. Turn the Bible into Job 29. Job 29 verse 2 to 5. Okay, sabi dito, oh, that I were as in months past, as in the days when God preserved me, when His candles shine upon my head, and when by His light I walk through darkness. Yan, makikita dito na si Job, ang ginamit niya na ilaw ay ang presensya ng Panginoong Jesus. As I was in the days of my youth, when the Spirit of God was upon my tabernacle, when the Almighty was yet with me, when my children were about me. Yan. Of course, pwede din natin maging ilaw sa ating mga buhay ang presensya ng Panginoon. Of course, hindi lang basta way toward God, the Word of God, the presence of God mismo. Hindi ka na masyadong elaborate dyan as based from the Word itself, presence, kailangan natin magdaman ang presensya ng Panginoon. So, last on this is the sons of God. Pwede din natin maging ilaw ang mga anak ng Diyos. So, yung Bible, Philippians 2:15. Yan, yung kanina rin pala, that ye may be blameless and harmless as sons of God, will rebuke in the midst of the truth and preservation of we shine as lights in the world. Yan. So, siyempre kailangan din natin magpag-fellowship sa ating bilang mga anak ng Diyos, sa kapwa natin anak ng Diyos. So, pwede rin natin maging sandig, maging ilaw din natin ating mga kapwa, mananampalataya. Pwede din natin sila maging ilaw or maging motivation para tayo mag-shine as lights. Okay? Hindi tayo magpapatagal. Okay. Number 1, di ba? Shine as light. Pangalawang responsibility natin is show your light.
Show your light. Pakita mo ang ilaw mo. Based sa ating teksto, Matthew chapter 5 verse 15. Diba? Wala na naman. So, wala na naman siya. Iyon. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick and give it light unto all that in the house. Okay. Sabi dito, huwag mo tatakpan ang iyong ilaw. Naging ilaw ka nga. Nagliliwanag ka nga, tinakpan mo naman, di ba? So, huwag natin tatakpan ang ilaw natin. Show your light means change life. We need to have a change life o binagong buhay. Sa pamamagitan ng binagong buhay natin, nakikita rin ng mga tao na tama o nagliliwanag tayo bilang isang Kristiyano. So, ano-ano ba mga dapat natin baguhin? Of course. First, we need to have a change thoughts. Change thoughts or change mind. 2 Corinthians 5:17. Alam ko if anyone be in Christ, I'm not sure. Amen. Hindi ba yan? Yes. Yeah, if anyone, yeah, therefore if anyone be in Christ, he is the new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Yan. Kailangan natin magkaroon ng pagbabago, binagong buhay. Yan. Una, change thoughts, okay? Ano nga ba yung thoughts or mga iniisip natin as a Christian? Siyempre, bago tayo magkakaroon ng binagong buhay, of course, unahin natin baguhin ang ating mga isipan. Naniniwala ba kayo doon? Kailangan natin baguhin kung ano yung mga plano natin. Kailangan natin baguhin kung ano yung mga desisyon natin. Dapat hindi na yung dating mga iniisip natin as a unbeliever, ay hindi na tayo nag-iisip ng mga bagay na nakakasakit sa kalooban ng Diyos or makasakatan natin yung damdamin ng Panginoong Jesus. Pagkos ay iba na, di ba? Binago na, hindi na yung katulad ng sasanlibutan. Okay? I-change thoughts, our plans, mga decision natin, at ang yung mga dreams natin o yung mga what do you call that? Ang mga ninanais natin balang araw, di ba? Yung mga gusto natin maging balang araw na naka-align ba yan sa kalooban ng Diyos? Diba? So we need to have a change thoughts. Once we have a change thoughts, of course, below that, pag nabago na yung isipan natin, pag hindi na tayo nakakapag-isip ng katulad sa mundo, ano ba yung mga iniisip na katulad sa mundo? By the way. Kasi lahat naman ng mga ginagawa natin, una, nasa isip mo na yun. Halimbawa, makapag-linggo, siyempre nasa isip mo. Kung naisip mo ay magkakasakit ba ako may mga ano na yun? Or naisip mo kung mag-aatin ka ba o hindi. Nasa isip mo muna yun bago mo magawa. Diba? Right. So dapat baguhin natin ang ating mga isipan na magkaroon tayo ng change life as a Christian. Okay? Okay. Second is once we have a change thoughts, of course, we will have a change words. Pag nabago na yung ating isipan o ating mga naiisip sa ating mga utak, magkakaroon na rin ang kaibahan ng ating mga pananalita.
Iba na, hindi na tulad ng dati na puro mga walang kabuluhan, mga pinagsasabi natin, di ba? Pagkos ay nagkaroon na tayo ng change words, sinasabi na natin ay patungkol sa Panginoong Jesus. Diba? Okay, can I elaborate? Once we have a changed thoughts, we will have a changed words. Once we have a changed words, we will also have a changed action. Once na mag-iba ng ating pag-iisip, mag-iba na rin ang ating pananalita, of course, magkakaroon tayo ng pag-iba ang ating mga ginagawa. Mga ginagawa natin dati na hindi maganda, of course, ay magkakaroon ng kaibahan. Gagawin na natin yung mga dapat na gawin as a Christian. Dati hindi ka man nagsisimba, may nagsisimba ka na, diba? Dati hindi ka man nananalangin ka naman. Dati, hindi ka naman, or dati, ginagawa mo itong mga bagay na to, na dati, marami kang mga bagay na mga mundo na ginagawa. Ngayon, ay hindi mo na ginagawa. At sabi nga ni Pastor Francis nung nakaraan, ay hindi lang basta dapat tayo itigil yung itigil yung masamang ginagawa natin. Dapat meron ng bago na ginagawa. Diba? Hindi lang basta tumigil ka sa bisyo or tumigil ka magmura. Diba? Dapat, basta tumigil ka magmura, dapat ang sinasabi mo, patungkol na sa Panginoon. Or once na hindi ka na nagbisyo, dapat ginagawa mo na. Meron kang bagong ginagawa. Hindi lang basta itigil mo yung masasama. Meron kang bago na ginagawa ngayon. Yun ang tinatawag na change life. Okay? Once we have a change action, of course, we will have a change reality. Once na magkaroon tayo ng pagbabago sa mga bagay na ito, of course, yung realidad natin na binubuhay natin sa mundo ito ay magbabago rin. We need to be different from the world. Okay? Sabi dito, we dress modesty, mga pananamit natin, hindi na katulad ng dati. We don't use profanity. What is profanity? Yung mga mura, yung mga ano ba sa kapangkamin mura? Manikas. Yan. Hindi na tayo nagsasabi ng mga ganon. Amen. We don't partake harmful substances. Ano ba ito ng mga harmful substances? And we don't partake it. Hindi na tayo naglalagay sa ating mga katawan ng anong mga bagay na mga pagsasakit dito. Alam naman natin yung mga yan, di ba? Hindi na tayo naglalagay ng puso, hindi na tayo naglalagay ng alcohol, makakasama sa ating mga kalusugan. Hindi na tayo, syempre, we make choice that keep the spirit in our homes and our lives. Meron tayong mga bagay na o meron tayong mga choices na pinipili natin na makapaglalago sa ating spirit at ganun din sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Okay? So first, shine as light. Second, show your light and change life. Okay, magpapakatagal. Okay. Thirdly, share your light. Yan. Ano ba yung mga responsibilities as a Christian, as light? Number 1, shine as light. Number 2, show your light. Number 3, share your light. Based on the word itself, syempre, share. Don't be selfish. Kailangan natin ibahagi kung ano man ang natanggap natin. Kung ano man ang naging tayo, kailangan natin yun maging testimony tayo para sa iba. Siyempre, ano ba yung paano? Through witnessing, through winning, sa pagtuturo. Yun lang naman yun eh. Which ko lang naman emphasize yung word na share your life as siyempre, kailangan natin magkaroon tayo ng dedikasyon na magbahagi rin. Magkaroon tayo ng what do you call this? Basta na yan. Magkaroon tayo ng pagnanais na mabahagi ang salita
Why we need to share? Because it's the Great Commission. Dahil ito mismo yung layunin ng Panginoong Hesus, kaya siya nanaw dito sa lupa upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Bakit kailangan tayo mag-share ng ating life? Because ito mismo ang Great Commission. Ito yung mismo yung dakilang misyon ng Panginoong Hesus na dapat natin ma-fulfill as a children of God. Amen? Amen. Okay. Number 2, the Great Commission. Why we need to share? Because it shows us love to save souls. Pero ba kayong pagmamahal sa kaluluwa ng tao? Amen? Showing love to save souls. Of course, kung mahal mo ang kaluluwa ng tao, matututo ka mag-share. Or kahit hindi ka matututo, kahit yung personal salvation mo lang may kukwento mo sa tao. Kung malapit ka sa kanya, kung lalang malapit ka sa kanya, di ba, may kukwento mo siya sa kanya yung kung paano ka naligtas, personal salvation mo, personal testimony mo. Siyempre, magkakaroon din siya ng kaligtasan, malalaman niya. Maliligtas mo, showing love to save souls. Maliligtas mo ang mga kaluluwa ng tao na patungo sa impyerno. Okay? We need to help others. Once we do that, we give them peace, purpose, and hope. Once na ginawa natin ang mga bagay na to, na mag-share sa tao, sa kapwa natin tao, na maligtas sa kanilang kaluluwa, bibigyan sila ng Diyos at ang matutulong din natin sa kanila, magkakaroon sila ng peace na nagagaling sa Panginoon. Kapayapaan na bumula sa Diyos, magkakaroon din sila ng purpose, ng layunin na patungo sa kalooban ng Diyos. At of course, hope ay ang pag-asa nila na magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan sa langit. Okay? Next, thirdly, below that is spread the truth. Once we share our life, we also spread the truth. We need to share our life because it is our duty to spread the truth. Spread the truth, Tagalog nito is may babahagi natin kung ano yung katotohanan. Nandito ba tayo sa katotohanan ngayon? Amen. Amen. Kung naniniwala tayo sa katotohanan, of course, kung tayo matakot na magbahagi ng katotohanan para sa iba. Diba? Kung naniniwala kang totoo na sinampalatayanan mo si Jesus na yung Panginoon tagapagligtas, na meron kang lakay na pupuntahan once na namatay ka, kailangan din natin ibahagi yung katotohanan ngayon sa iba. Okay, and lastly, pagkatapos ng share your life, and lastly, responsibilities of the Christians as a life is to sustain your life. Sustain your life. Ano ba yung sustain? Ibig sabihin ng sustain is patuloy lang siyang nagliliwanag. Yung bumbilya na yan, hindi yan magiging or hindi siya nagpa-function as a life. Pakurap-kurap siya. Wala siyang simple kung hindi siya patuloy na nagliliwanag or patay-sindi siya. Huwag tayong maging patay-sindi. Manatilihin natin ang ating ilaw. Manatilihin natin yung ating init sa pagiging Kristiyano natin. Stay and keep on shining as light. Huwag tayong patay-sindi. Gusto ko lang also sabihin kailangan natin as a Christian na nasusustain tayo ng light, siguro naman lahat tayo dito Kristiyano. Ito yung mga truth na kailangan natin tanggapin. Alam din natin, alam nyo ba ito? So, number 1, sa pag-sustain ng ating life, kailangan natin also tandaan na nobody is perfect. Bakit ko sinabi ito? Of course, Kristiyano tayo. Kristiyano tayo, nakakagawa pa rin tayo ng mga pagkukulang, mga pagkakasala, hindi na tayo perfect.
Minsan, pag nakagawa tayo ng hindi tayo nakapagsimba o hindi tayo nakapag-pray, alam ko nagiging ganit tayo sa sarili natin. Pero gusto ko lang sabihin din na wala namang perfect na Kristiyano. Wala namang perfect na mananampalataya. Minsan talaga nangyayari yun. Pero once na nangyari yun, we need to sustain it. We need to sustain yung life. Kailangan pa rin tayo mag-move forward. Keep on moving on. Diba? Also, kailangan din natin tanggapin na ang pagiging ilaw is mahirap. Sinabi nga ni Pastor Francis Den, diba? Being Christian is hard. So, number 2 is being light is hard. So, kailangan natin tanggapin at maunawaan din na pagiging Kristiyano ay mahirap. Mahirap talaga ang pagiging Kristiyano na isa ka sa mga ilaw sa kaliliman, isa kang tupa sa mga loko, di ba? Mahirap yun. Mahirap maging kakaiba or mahirap maging different from others. So, kahit na gano'n na mahirap na pagiging Kristiyano, kasi marami rin mga pagsubok, mga persecutions tayo malalanggap mula sa mga iba't ibang klase natin mga tao na nakasalamuhan. Keep on moving on. Sustain our life. Sustain your life. Okay? And also, natin din also maunawaan na being light is a lifelong process. Pagiging isang ilaw ay hindi lang to basta ngayon tumanggap ka lang. Okay na. Amen. Lifelong process. Buong buhay mo dapat maging ilaw ka. Buong buhay mo na simula tumanggap ka dahil sa huling hininga mo ay nagiging ilaw ka. Nasusustain mo ang pagiging ilaw mo sa sanlibutan. Diba? Hindi lang to basta one day naging ilaw ka lang. Then suddenly naging ibang ka na, bagay ka na, nadiliman ka na naman. So alam din ako, ma-emphasize din sa atin na pagiging ilaw ay hindi lang to basta hindi lang to basta one time lang or one day lang or 1 year lang hanggang sa hulihin natin ay magpatuloy tayo. Amen? Okay. And lastly, God is always there to help us. Kailangan natin matandaan sa ating pagsusustain ng ating ilaw ay ang Diyos ay laging nandiyan para sa atin. Yun ang nga sinabi ko na mahirap, nobody is perfect, at panghabang buhay ito ang magiging ilaw natin. Pero lagi natin tandaan na ang Diyos ay laging nakagabay. Once we have the salvation from God, also have the Holy Spirit na also nagagabay sa atin. So, kailangan natin maunawaan na ang Panginoon ay hindi naman siya natutulog, nakatulad sa kanta. Diba? Kung magiging ilaw man tayo, we have a source, we have the power, we have electricity which is also God. That's all. Sana may natutunan ko sa tayo lahat. Kumain po tayo lahat. Gusto ko lang din summarize. So, responsibilities of the Christians as light. Number 1, shine as light. Number 2, show your light. Number 3, share your light. And number 4, sustain your light. Buko po tayo manalangin. Lord God, maraming salamat po sa inyong mga salita. Maraming salamat po sa inyong pananalita po nyo sa inyong mga salita na aming very sick, aming kung nagulay-gulay na yun. Lord God, maraming. Alam ko po na hindi sapat ang aming latayan kung may paliwanag ng mga ito. May ginawa po kami mo. Marami po din po kami mga natutunan. Marami po kami mga nais sa buhay Panginoon na maging ilaw po kami sa sanlibutan. Magpatuloy ang aming ilaw. Di ba happy yan?